Sino ang batang lalaking ito? Nanalasing siya, sumasayaw, gumagawa ng ilang sword moves sa pader ng walang dahilan, at bigla na lang itong nagiging supreme secret technique ng isang buong sect. Magulo ang martial arts world dahil sa orthodox demonic war. Pero tumatanggi siyang sumali dahil ayaw niyang makialam sa mga laban ng mga weaklings. Ano kaya ang tunay niyang background? At bakit ang mga tauhan niya ay lahat mga peak-level grandmasters? Walang nakakaalam ng tunay niyang cultivation level. Ang nakikita lang nila ay naabot na niya ang legendary ability na maglakad sa void. Pero mukha pa rin siyang 20 taong gulang. Hinala ng lahat, isa siyang master na daang taon na ang edad at nakamit ang eternal youth. Lagi siyang may 2 espada sa kanyang likod na nakabalot ng mahigpit sa bandages. Pero kapag tinanggal ang mga balot na iyon, may umalangaw na mga sigaw mula sa impyerno. Walang nakakaalam kung ano ang hitsura ng mga blades dahil lahat ng nakakita rito ay wala na sa mundong ito. Tama na ang salita, simulan na natin. Nang gabing iyon, malakas ang buhos ng ulan sa labas. Ilang assassins na nakasuot ng maitim na raincoats ang nakatayo sa pinto habang may hawak na espada. Sobrang bigat ng tensyon. Sa loob ng silid, 2 lalaki ang nakaupo sa tapat ng isa't isa. Ang lalaking nagsasalita ay isang nakakatakot na demonyo na nagngangalang Chen Erfang, ang boss ng Chinue Trade Guild. Itinaas niya ang kanyang kamay na may mga putol na daliri at nakabalot sa puting bandages, saka dumura. Hindi lang niya ninakaw ang lahat ng yaman ko, pinutol pa niya ang mga daliri ko. Galit na galit siya, kahit ganito ang sitwasyon ko, huwag niyo akong maliitin. At least may sapat pa akong pera para kumuha sa inyo para patayin siya at makaganti. Ang lalaking nakaupo sa tapat niya ay ang top assassin ng Guild of Ghosts. Madilim ang kanyang mga mata at mas malamig pa sa yelo ang kanyang mukha. Wala ka na bang ibang natatanda ang katangian? Tanong niya, damit, hitsura, o kahit ano. Nanlaki ang mga mata ng matabang matanda. Nag-isip siya ng sandali bago biglang nagsalita, napakagwapo niya. Nagpatuloy siya, nakasama ko siya sa isang party. Mukha siyang napaka-elegant, magaling magsalita, at capable. Kahit 20 taong gulang pa lang siya, napakarami na niyang nabasa. Nalakbay na niya ang bawat sulok ng Central Plains. 2 buwan kaming nagsama ng ganon. Pagkatapos malasing isang gabi, naglabas siya ng isang martial arts technique. Nakuha ng matandang butler na nakatayo sa likod ng matabang lalaki ang pahiwatig at hinayla ang isang screen para ipakita sa assassin. Ito ang unique technique ng lightning sword na silang dishang. Ang hiwa na naiwan sa screen ay nakakatakot kahit tingnan lang. Napakapit sa gulat at napatalon pabalik ang Ghost Guild assassin, habang nanlalaki ang mga mata. Ang lightning pattern na ito nga ang marka ng legendary lightning sword. Pagmamayari ito ng isa sa 10 great experts ng nakaraang henerasyon na silang Dang. Nawala siya ilang taon bago ang Orthodox Demonic War. Natapos ang digmaan 20 taon na ang nakararaan at hindi pa rin siya muling lumilitaw. Idinagdag ng matabang si Chen Erfang, nung una, hindi rin ako naniwala. Pero nung makita ko ang secret manual sa mga kamay niya, nakumpirma ko. Nagdesisyon akong patayin siya para nakawin ang manual na mas mahalaga pa sa 1,000 piraso ng ginto. Mula sa Death Sword hanggang sa 100 top experts, nagpadala pa kami ng demonic sword na si Tian Wu, isa sa mga top 10 experts sa mundo. Sa pagsasabi nito, namutla ang kanyang mukha, mas maputi pa sa papel. Pero walang nabuhay para bumalik. Tuwing hahanapin ako ng batang yun, hindi lang niya pinapuputol ang mga daliri ko at ninanakaw ang yaman ko. Bago siya umalis, sinasabi pa niya sa akin, napakaganda ng mood ko. Pwede kong kunin ng terang-terahan ang lahat ng sayo. Hindi mapigil ang mapang-isi ng male lead dahil doon. Pero ang sinabi niya ay tumpak. Yun ang stawasyong nararapat sa matanda. Kahit ang Ghost Guild assassin ay nakaramdam ng kaunting respeto sa kanya, bagamat naisip lang niya, mabuti pang patayin mo muna siya. Hindi siya nagkakamali, pero natatakot din siya. Kakayanin ba talaga ng isang 20 taong gulang ang pakikipaglaban kay Tian Wu? Sa pagbanggit sa pangalan, nanginig ang putol na kamay ng matanda. Kailangan lang ng taong yun ng dahilan para nakawin ang yaman ko, sabi ng matanda habang walang hiyang nakatitig sa assassin. Nagmamakaawa ako, kailangang patayin mo siya. Ang pangalan ng demonyong yun ay Chile.
Sinundan ng Ghost Guild Assassin ang pangalan hanggang sa isang baryo kung saan itinuro ng isang matandang magsasaka ang daan. Nandun ang bahay ni Young Master Chi. Nung nakatira siya rito, napakabuti ng pakikitungo niya sa aming mga katulong. Napakabait niyang tao. Pumutok ang ulo ng assassin. Mabait na naman. Sa katunayan, nag-imbestiga na siya. Siya ang romantic young master na si Chi Li Chin. Namula ang babae sa brothel habang pinupuri siya. Halos walang ginagastos si young master Chi. Isa siyang tunay na romantic, napaka-sophisticated. Ang kantang inawit niya nung araw na yun ay umaalingaw-ngaw pa rin sa mga tainga ko. May ibang nagsabi, ilang buwan ang nakakaraan, may isa pang lalaki na naputulan ng mga daliri. Ninakawan niya ng yaman ang isa pang mayamang negosyante. Nang makarating ang Ghost Guild sa gambling den, tumawa lang ng tumawa ang lalaki doon hanggang sa umiyak, habang sinasabing ibinuhos niya ang lahat ng kabiguan ng buhay niya sa gambling den para daw sa kanyang future fortune. Sa mga mata ng assassin, nabubuo na ang mga piraso ng puzzle tungkol sa male lead. Ang tanga ay patuloy na tumataya at natatalo. Ang huling impormasyong nahanap niya ay na nakasali ang male lead sa martial arts assembly. Bum-ontong hininga ang Ghost Guild Assassin. Ang taong ito ay parang sibuyas. Sino ba talaga siya? Tinanong niya ang lalaking gumagabay sa kanya. Nung umalis siya, may sinabi ba siya? Sinabi niyang handa na siyang magsimula ng sarili niyang sect at naghahanap siya ng matalinong babae para tulungan siyang mamahala sa bahay. Nawalan ng sasabihin ng assassin. Isang babae. Napaka-unpredictable ng taong ito. Itinuro ng matanda ng maingat, ito ang silid na ginamit ni Young Master Chi. Mag-take time ka lang. Ipinagtulak ng Ghost Guild Assassin ang pinto. Maayos ang silid na may simpleng muebles, isang desk, at isang bookshelf. Yun lang. Bilang top assassin, ininspeksyon niya ang silid at walang nakitang espesyal. Bigla siyang nagulat sa isang painting na nakabitbit sa pader. May isang linya ng teksto at marka doon, Hub Conquest. Dominating Hub. Pinagsama-sama niya ang mga salita. Gusto niyang mag-dominate sa Hub. Nakakita siya ng petren at napangisi ng may tagumpay. Kung sa Hub yun, may 2 martial arts assemblies na ginanap doon ngayong taon. Nakatayo siya doon habang binabasa ang papel, bumubulong ng may kagalakan. Ang paghuli sa kanya ay usapin na lang ng panahon. Pero ang pag-dominate sa Hub, kung isusulat mo rin lang, dapat isinulat mo na ang pag-dominate sa buong mundo. Sobrang absorbed siya sa pakikipag-usap kaya hindi niya napansin na may lumilitaw na tao sa likod niya. Isang boses ang nagsalita na nagpalundag sa kanya sa gulat. Naisip din niya yun nung una, pero pinigilan ko siya at sinabihan kong dahan-dahanin muna. Lumingon ng mabilis ang assassin, pero bago pa man niya makita ang mukha ng tao, isang nakakabinging sigaw ng sakit ang umalangaw-ngaw sa silid. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sa katahimikan ang silid na napuno ng tunog ng ibinubuhos. Natsaa, bakit pupunta si Chili iyan sa Hub? Paano ko malalaman kung ano ang iniisip ng taong yun? Puno ng dugo ang Ghost Guild Assassin, habang kumukurap ang kanyang mga mata. Tila naambush siya at nawala ng malay, at naririnig niya ang mga boses malapit sa kanyang tainga. Lumalabas na rin tayo, wala naman tayong ginagawa. Kung ang isang senior na tulad mo ay lalabas, magiging dahilan ito ng pag-uga ng martial arts world. Ang katawan niya ay nakabaon sa pader gamit ang isang espada. Sa harap niya, nakaupo ang 3 matatanda habang umiinom ng tsaa. Isang tingin lang ay sapat na para malalamang hindi sila ordinaryong tao. Nagising siya at natakot sa eksena. Tumingin siya sa hook na nakabaon sa kanyang braso. Lahat kayo ay mahigit 100 taon na. Ano pa ba ang ibig sabihin sa inyo ng mga tuntunin sa mundong ito? Habang nag-uusap sila, lumingon ang isang matandang babae para tingnan siya. Bata, sabi niya habang nag-aalok ng mainit na tsaa, gusto mo rin ba ng isang tasa? Paano maglalakas loob ang Ghost Guild Assassin? Nakakita siya ng dilaw na usok na pumapalibot sa tsaa at ng ineg. Ang aura na ito, 2 panig, ang isa ay nakabaon sa kanya, ang isa naman ay nakasaksak sa baywang ng matandang lalaki. Na-realize niya kung sino sila, ang mga taong pinagkakatiwalaan ng husto ng dating Great Demon, ang mga Supreme Demon Queens, ang Twin-Side Wielders na sina Yang Hua at Ying. Tumingin siya sa matandang lalaki na nakaupo sa tabi nila. Ang pattern sa sword sheath, siguradong ito ang lightning sword na si Long Dang na nawala ng walang bakas.
Isa siyang righteous hero. Bakit siya kasama ng mga demonic practitioners? At ang huli, ang demonic aura na yun, ito ang demonic sword na si Tianhua. Biglang pumasok sa utak niya ang screen. Ipinakita sa kanya ng matabang lalaki ang unique technique ng lightning sword. At ngayon, pati si Tianhua na rin. Huli na para marealize niya na ang mga taong ito ay lahat mga kakampi ni Chilean. Sinubukan ng assassin na pigilin ang kanyang takot at nagtanong sa nanginginig na boses, bakit? Bakit hindi nyo nalang ako patayin? Maikling nagpaliwanag ang matandang babae, nangako ako na hindi papatay ng tao ng basta-basta nang walang pahintulot niya, pero ang pagkasira ng iyong dantian at pagputol sa mga tendons ng iyong mga binti ay okay lang. Tumingin ang matandang lalaki na silang disang at idinagdag, nabalitaan kong hindi daw natatakot sa kamisyon ang mga assassins. May tago kang nakamamatay na lason sa ilalim ng iyong mga ngipin, di ba? Naintindihan ng assassin, tumawa ng walang magawa, at isinuko ang kanyang kapalaran. Ipinapahiwatig ba niya na mas mabuti pang magpakamatay kaysa mabuhay sa sakit? Mismo, ang mga mata ng iba ay malinaw na naghihintay ng isang palabas. Tumingin siya sa paligid ng silid, habang lalong nawawalan ng pag-asa sa bawat tingin. Walang paraan para umalis, habang iniisip na mas mabuti pang kagatin na lang ang lason at tapusin na ito. Ang maagang pagkamatay ay nangangahulugan ng maagang reincarnation. Sumabog ang dugo mula sa kanyang bibig. Pero bago tuluyang mamatay, sinubukan pa rin niyang sabihin, Chien. Sobrang naiinggit ako sa kanya, na may mga experts na tulad niyo na nagtatanggol sa kanya. Lumabo ang kanyang paningin at kalaunan ay nilamon siya ng kadiliman. Pero bago niya opisyal na makatagpo ang kanyang mga ninuno, narinig pa rin niya ang sagot nila, hindi niya kailangan ng tulong namin. Ang male lead na may dalawang espadang nakakross sa kanyang likod ay napaka-cool tingnan. Bigla na lang, sa isang bulaklak ang kalawakan, isang grupo ng mga taong naghahanap ng gulo ang hamarang sa kanyang daan, habang nang-uuyam at nagtatanong sa kanya. Nahanap ka rin namin sa wakas. Nasa mga kamay mo ang secret manual, di ba? Lumingon sila sa isa't isa at nagsabi, huwag kayong maging kampante. Ilang experts na ipinadala bago tayo ay namatay na. Pero hindi naniwala ang pinuno, napaka-arrogant na parang aso, at bumunot ng kanyang espada. Bata, may lakas ka ng loob. Akala mo ba pwede mong galitin ang boss ng Chinua Trade Guild at makakaalis ka ng walang sugat? Ibigay mo sa akin ang ulo mo. Hindi pa man siya natatapos magsalita nang may isang maliwanag na pulang liwanag ang lumipad mula sa kung saan patungo sa kanyang mukha. Basta ganun na lang, sa isang pikit ng mata, hindi siya nakaiwas sa oras at tumalsik pabalik. Sayang naman kung hindi siya mamamatay doon. Sa isang malakas na pagbagsak, napuno ng alikabok ang hangin. Nang makitang nabugbog siya ng napakasama, nagpanik ang iba at nagmamadaling lumapit, habang sumisigaw, Panginoon ko, ang mga taong yun ay may mga mata pero hindi nakakakita. Tunay ngang naglakas loob silang bumunot ng kanilang mga espada at umatake. Sumugod sila sa kanya habang nagmumura. Ang bastardo na yan, sino ang mag-aakala na gagamit lang siya ng dalawang daliri para sipitin ang blade, umiikot at itinumba silang lahat. Kahit na may isang dosina sa kanila na umaatake ng sabay-sabay, hindi man lang sila nakatapat sa kanya. Tapon lang sila ng buhay. Umagos ang dugo na parang ilog. Ang tato sa kanyang kamay ay maliwanag na nagningning. Isa pang tama at tatapusin na niya silang lahat. Nakahandusay ang mga bangkay sa lupa habang nakatayo siya doon na walang pakialam. Ang cool na lalaking ito ay walang iba kundi si Chilit Ian. Dahil alam niya kung saan nanggaling ang mga taong ito, kinuskos niya ang kanyang ulo sa pagkainis at bumantong hininga. Hindi pa rin kayo sumusuko, no? Hindi pa ba sapat ang pagputol sa mga daliri nyo? Ang malaking digmaan sa pagitan ng righteous faction at ng demonic cult ay isang lugar kung saan ang sinumang may hawak na espada ay siguradong mamamatay. Pero walang nag-akala na ang hidwaan ay tatagal ng 13 taon. Napuno ito ng mga luha at sigaw at walang katapusang impyerno ng dugo at bagyo. Pagkatapos, isang araw, ang mahabang digmaan ay nagkaroon ng truce. Kahit pagkalipas ng 20 taon, walang nakakaalam ng dahilan ng truce. Parehong inilihim ito ng buo ng Heavenly Demon Cult at ng Orthodoxy Alliance. Sa paglipas ng panahon, may mga bagong factions na lumitaw sa martial arts world,
habang ang ilang pamilya ay unti-unting nawala, na nag-iwan lamang ng mga labi ng digmaan. Sa isang bakuran, isang babae na nakadamit na puti ang nag-eensayo ng kanyang mga sword moves, na humihiwa sa hangin. Habang nag-eensayo siya, hindi niya mapigil ang magtaka kung bakit hindi siya makalampas sa ikapitong antas. Ang magandang babaeng ito ay si Jung Shaolian, ang pangalawang young mistress ng Just Sword Gate. Mas nag-eensayo siya ng mabuti, mas nagiging determinado siyang masterin ang Crimson Evil Sword Technique at ibalik ang prestige ng kanyang pamilya. Ang Crimson Evil Sword Technique ay pamana ng kanyang pamilya, pero ang pagsasanay ay nakakapagod. Puno ng pawis, naglabas siya ng mahabang buntong hininga. Nakakapagtaka ito. Bakit wala man lang akong progress? Biglang may boses na tumawag mula sa likod. Lumingon si Shaolian para makita ang kanyang nakatatandang kapatid na si Jiang Huyan, at ang kanyang bayaw na si Dubai, na kamakaway sa kanya. Tumingin ang nakababatang kapatid sa kanila at nagtanong, nag-eensayo lang ako. Bakit kayo nandito? Pinalo ng kanyang kapatid ang kanyang mga temple at bumantong hininga. Dumating na ang mga tao mula sa Jianggang. Sa kanya ibinalita ang balita. Gusto ni Young Master Jiang na lumahok sa Dragon Phoenix Banquet kasama ka. Lubos na nagulat si Shaolian. Ano? Ang dalawang pinakaprestiyosong martial arts tournaments sa Central Plains. Ang Heaven Dragon War ay isang paligsahan, kung saan itinataya mo ang honor ng iyong sect at ang iyong buhay. Itinuturing itong pinakadakilang tournament sa ilalim ng langit. Ang Dragon Phoenix Banquet naman ay partikular para sa mga batang talents na mag-partner. Ngayong taon, parehong gaganapin ang dalawang kaganapan sa Wuhan, Hub. Sa pag-iisip pa lang nito, pinangilabutan na siya. Hindi lang pambata ang ideya ng pagpapareha, kundi ang gawin pa ito kasama ang pervert na si Jiang Renji, tumanggi siya ng tuluyan. Hindi maaari, hindi ko kaya, pinaulanan ni Shaolian ng sigaw ang kanyang kapatid, habang nawawalan ng kontrol. Bakit kailangan kong lumahok kasama ang taong yun? Napanatili ni Huyan ang kanyang kalmado. Huwag kang magalit, magsalita ka muna. Lagi mong sinasabing gusto mong pagbutihin ang reputasyon ng pamilya. Ang mapili bilang Dragon Phoenix Pair ay isang malaking karangalan. Bukod pa rito, kung lalagpasan mo ang Zhang Xiangang, pero bago pa man siya matapos, mabilis na tumakbo si Shaolian. Sumigaw siya pabalik, talagang hindi ako lalahok. Magsinungaling ka na lang sa edad ko at ikaw na lang ang pumunta. Na nag-iwan sa dalawa na walang masabi. Lumipat ang eksena sa isang maingay na palengke. Napuno ang hangin ng mga boses ng mga nagtitinda. Mga sariwang paninda, kunin ang inyong Westlake Longjing Tea sa kalahating presyo ngayon. Sa gitna ng mga tindahan, nagchichismisan ng mga negosyante. Nabalitaan nyo na ba, ang boss ng trade union ay naputulan na naman ng isa pang daliri. May nakaganti rin sa kanila sa wakas para sa atin. Malayo ang itinaktak ni Shaolian para makahinga, habang mabilis ang takbo ng kanyang isip. Paano kung ang Jung Xingang ay nagbabalak laban sa ating pamilya? Kapag may kapangyarihan ka ba, ibig sabihin ay pwede mo nang gawin ang kahit anong gusto mo. Mukhang tahimik ang palengke sa isang tingin, pero ang mas malapit na pagsusuri ay nagpapakita ng mga antas ng panlilinlang at pagtataksil. Napapalibutan ng mga balak, tumayo siya doon na natutulala, nalilito at nagtataka. Ito ba talaga ang martial world na lagi kong pinapangarap? Biglang may isang nasasabik na sigaw na sumabog mula sa likod. Ang Martial Arts Alliance leader. Nakuha ng pangalan ng kanyang pansin at lumingon siya para makita ang isang karamihan na naghihiyawan. Ang pangarap na pag-isahin ang demonic cult ay nagwakas na lang ng ganon. Nahulog na ang Heavenly Demon. Isa lang pala itong theatrical performance. Isang grupo ng mga aktor ang muling nagsasadula ng laban. Ang 13 taong digmaan ay sa wakas ay nagtatapos na. Mabuhay ang Alliance leader. Nakatitig si Shaolin nang may hindi paniniwala. Paano ito naging posible? Kahit nadula lang ito, paano walang nakakaalam kung paano talaga natapos ang Great War? Habang nakatayo siya doon na bumubulong, may lumapit sa likod niya at sumang-ayon. Tingin ko rin, si Chile Chin pala yun na nakatayo habang nakakross ang mga braso. Ang 9 Transformations Demonic Art ng Heavenly Demon ay kilala bilang Invincible Art. Walang makakatalo sa kanya sa isang duel. Plus, ang Great War ay talagang hindi matatapos sa napaka-nakakainip na paraan.
Tumingin si Shaolin, habang namumutla ang kanyang mukha sa pagkalito. Sino ang kakaibang taong ito? Pero siya yung tipong mabilis maging komportable. Nauuhaw ako. Uminom tayo. Ikaw ang manguna. Unang beses ko palang sa Wuhan. Maingay niya siyang tiningnan mula ulo hanggang paa, na nagtapos sa, akala ba niya ay mapaglalaroan niya ako gamit ang inosenteng mukhang yan. Ikinaway niya ang kanyang kamay at lumingon para umalis. Kung bahagi ka ng martial world, huwag kang kumilos ng napaka-low class. May mga kailangan akong gawin. Column, bigla siyang tinawag nito. Tingin mo ba talaga ang martial world na ito ay napakaganda? Tumama ang kanyang tanong sa isang punto. Mabilis na lumingon si Shaolin. Ano? Anong sinabi mo? Tumingin siya sa entablado ng may pag-alipusta. Itinapon na nila ang mga salitang chivalry at honor noong araw pa. Isa itong martial world na humahabol lang sa mabilis na pakinabang. Hindi mo ba nakikitang nakakatawa yun? Nagkatitigan sila, para bang direktang tinutuya siya nito. Nang inag sa galit si Shaolin, habang hawak ang kanyang espada, na sinusubukang manatiling kalmado. Huwag kang magalit. Ibinaba niya ang kanyang espada at sumagot. Pero hindi ka rin ba nabubuhay sa martial world na ito? Dahil doon, naglakad siya palayo ng walang ibang salita, habang kumakapit pa rin sa kanyang paniniwala. Ang martial world na ito ay hindi kasing walang kwenta ng sinasabi mo. Nakatayo siya doon na natutulala, habang iniisip na baka tama siya. Tumawa siya ng mahina at naglakad sa kabilang direksyon. Sa maingay na palengke, nagkatagpo ang dalawa ng nagkataon lang, para lang maghiwalay ng hindi man lang nalalaman ang pangalan ng isa't isa. Sa Hayang Hotel, napuno at maingay ang lugar sa mga lalaking kumakain at nagmamayabang. Ang Dragon Phoenix Banquet ay magiging kahanga-hanga sa pagkakataong ito. Ang mananalo ay siguradong si Young Master Lin ng Northern River Sect. Oo nga naman, si Young Master Yang ng Southern Peak Alliance ay hindi rin pwedeng maliitin. Habang nagpapatuloy sila sa pag-uusap, tumahimik sila nang may isang figure na pumasok sa inn. Si Shaolin yun. Pumasok siya, may hawak na espada, habang tumitingin sa paligid. Dahil ba ito sa tournament? Napakaraming tao, nilkilala siya ng waiter at nagmamadaling lumapit para yumukod. Hindi ba't ito si Lady Jung ng Just Sword Gate? Bakit nag-iisa ka lang? Sumagot siya ng walang pakialam. Gusto ko lang uminom. Mukhang nababalisa ang waiter. Oh, anong gagawin ko? VIP room na lang ang natitira sa amin. Mangyaring pumarito ka. Bilang number 1 beauty ng Wuhan, ang mga lalaki sa inn ay lahat lumingon para tumitig. Ang number 1 beauty, kaya pala napakaganda niya. Nailang si Shaolin habang pinapanood ng lahat ang bawat kilos niya. Nakaramdam siya ng sobrang hindi komportable, habang nagtataka kung sino ba ang nagpasimula ng chismis na yon. Hindi naman siya karaniwang pumupunta sa inang mag-isa, lalo na kasama ang Jianggang at ang kakaibang taong yun mula kanina. Bago pa man niya maisip siya, binuksan ng waiter ang pinto at naroon na si Chi Ian na nakaupo sa loob at bumabati sa kanya. Nagkita na naman tayo. Nagningning ang kanyang mga mata habang nakapatong ang kanyang baba sa kanyang kamay, habang nakangiti. Alam kong makikita kitang muli. Dapat nagkasama na tayo kanina. Nagkatitigan silang dalawa nang walang masabi. Kakaiba lang talaga ang araw na ito. Nang makaupo na, umorder si Chili Chin ng napakaraming pagkain. Habang ninangat-ngat ang isang hita ng manok, nagtanong siya, alam mo ba kung paano magparehistro para sa kaganapang ito? At ano ang deadline? Pinanood siya ni Shaolin na kumain na parang gutom na tigre. Nagugutom ba siya buong araw? Nang makitang marami siyang itinatanong tungkol sa kompetisyon, nahulaan niya, gusto mo rin bang lumahok? Yamabang siya agad. Siyempre, tiyak na maraming magagandang babae doon. Ang mukha ko ay napakapopular sa mga kababaihan. Naglalakbay na ako mula noong kabataan ko. Kahit saan ako pumunta, hinahabol ako ng mga babae. Natalo si Shaolin ng kanyang absolute na tiwala sa sarili. Ganyan ba talaga ang personalidad niya? Nawalan siya ng sasabihin at uminom ng tsaa. Pinanood niya siyang nagpapatuloy sa pag-uusap tungkol sa kung paano ang Great War ay hindi matatapos ng ganun kadali, habang nararamdaman na tila ibang tao siya kaysa kanina. Dahil hindi siya sumagot, pinalitan niya ang paksa. Nalaman ko na rin sa wakas kung sino ang number 1 beauty ng martial world. Akala ko ay ibang tao, pero, sabi niya ng casual, ang nanay ko pala yon.
Nabulunan si Shaolin sa kanyang tsaa. Ang nanay mo. Nang makita ang kanyang reaksyon, tumalas ang kanyang mga mata. Nagmumukha ka bang mababa sa kanya dahil matanda na siya? Pinawisan ng malamig si Shaolin habang kumikislap ang kanyang kilay habang nagmamadaling ikanaway ang kanyang mga kamay. Hindi ganun yon. Sa loob-loob niya, pinagalitan niya ang kanyang sarili ng 1000 beses. Buwisit, bakit ba ako nagpapanik ng ganito? Wala naman akong ginagawang masama. Sino man ang ma-shock sa ganitong sitwasyon? Saka lang siya huminto at bumalik sa pagkain. Phew, may malaking kaganapan akong haharapin, kaya medyo tense ako. Hindi mapigil ang gustong kumain ng kaunti. Nagtataka ka kung bakit, ate. Tungkol ba ito sa tournament? Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Hindi ko sinasabing siguradong mananalo tayo sa tournament na yon. Ang goal ko ngayong taon ay ang mag-rule sa hub. Nakatayo doon si Jung Shaolin na tuluyang natulala. Mag-rule sa hub. Patuloy lang siyang walang pakialam na nagsasaksak ng pagkain sa kanyang mukha. Masyado lang maraming nasa isip ko. Ang appetite ko ay laging gumaganda sa mga ganitong oras. Naiinis na siya. Manalo sa tournament, mag-rule sa hub. Masyado kang nagmamayabang, di ba? Nang oras na yon, itinulak ang pinto para bumukas. Isang lalaki ang nakatayo sa pintuan, nakatitig sa kanila pareho. Paglampas sa kanila, bumulong siya. Hindi ko naisip na magiging ganitong coincidence. Hindi ba't si Miss Trent ito mula sa Justice Sword Sect? Long time no see. Small world, di ba? Ang iisang tao na ayaw niyang makita ay nakatayo mismo doon. Si Jiang Renji yun, ang heir ng pamilyang Jiang. Uminom din tayo rito. Ilang iba pa ang sumunod sa kanya pumasok. Isang babae ang dahan-daang pumasok sa silid at nagtanong, dito. Inilipat niya ang kanyang buhok at nagbigay ng isang provocative glance. Oh, not bad. Ang green tea vibe na babaeng ito ay si Jiang Renua, ang nakababata nitong kapatid. Tumingin siya kay Jiang Shaolin. Kumusta ka na kamakailan? Mukhang halatang iritado siya, nakakunot ang noo, at hindi man lang nag-abalang sumagot. Ang gawin niyang yun, ang tumitig sa katawan ng mga tao, ay hindi kailanman nagbago. Kahit gustong-gusto niya itong suntukin, kailangan niyang magpigil. Nang makitang hindi siya sisigot, humarap siya kay Chile Chen. Pero wala itong pakialam kahit kanino. Nakayuko lang, patuloy na nagpapakasawa sa pagkain. Diretso siyang lumapit at nagsimulang magkalkal sa bulsa ng lalaki. Oh, may ibang tao pala rito. Ibinagsak niya ang isang gold coin sa dining table na may kasamang dismissive at charitable gesture. Nandyan ang pambayad mo sa pagkain. Kung tapos ka ng kumain, umalis ka na at ibigay mo sa amin ang pwesto. Tunay nga, huwag mong pakikialaman ang isang lalaki habang kumakain. Nagdilim ang kanyang mukha, ang mga mata ay matalas pa sa daggers, na nakatingin sa lalaki na tila gusto siyang kainin ng buhay. Higit pa rito, bumantong hininga lang siya at itinuro gamit ang kanyang chopsticks. Phew, ang barya na ito ay hindi man lang sapat. Ang kasunod kong dish ay hindi pa nga dumarating. Hindi pa nga ito malapit sa sapat, at may lakas ka pa ng loob na magpilit ng swerte mo. Sumigaw siya ng isang pagbabanta. Habang binibigyan niya ito ng leksyon, ang mga mata ng lalaki ay bumagsak sa isang bagay. Oha, akala mo ba pwede kang umaktong matapang dahil lang nasa martial arts world ka? Napansin niya ang dalawang espada na nakasandal doon at agad na nagka-interes, humarap sa mga ito. Napakalaking weapon. Tingnan natin kung may angat ko man lang ito. Pero sa sandaling humawak ang kanyang kamay rito at sinubukang iangat ito, pinangilabutan siya sa buong katawan. Ang kanyang gulugod ay tila malapit ng maputol. Ang kanyang mukha ay namutla ng husto, mas maputi pa sa papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at natigilan. Ano, bakit napakabigat ng blade na ito? Pero sa dami ng mga matang nakatingin, ang kanyang mukha ay nagpalit-palit mula sa puti patungong pula. Hindi siya pwedeng umatras ngayon o mawawalan siya ng mukha. Masyado na siyang baon sa sitwasyon, lihim na nagpupumilit hanggang sa ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumabas. Kahit gumaan ang kanyang internal energy, ang espada ay hindi man lang gumalaw kahit isang pulgada. Nakatayo siya doon ng nakakahiya sa loob ng ilang minuto bago niya naisagawang iangat ito ng ilang pulgada mula sa lupa. Sa wakas ay naglabas ng isang strained laugh. Haha, medyo mabigat ang bagay na ito, di ba?
Puno siya ng pawis, hinihingal habang nagtatanong, training prop lang ito para sa pagpapatigas ng muscle, di ba? Ang grupo sa likod niya ay nagsimulang bamulong, so, prop lang pala. May point naman. Pero tumalon siya, inagaw ang espada mula sa kamay ng lalaki, at inangat ito sa kanyang balikat na tila walang timbang, tumatawa habang nagpapaliwanag, hindi ito training prop. Ang lalaki ay sobrang napahiya na gusto na niyang gumapang sa isang lubak. Galit siyang sumigaw. Kahit sino makakakita na training prop lang ito. Inihinto niya siya agad. Hindi, sa akin to. At tama ako. Isang salita mula sa lalaki, isang sagot mula sa kanya. At ang lalaki ay galit, naglalabas ng isang murderous aura. Pinaglalaroan mo ba ako ngayon? Bago pa man makasuntok ang lalaki, si Jung Shaolin ay agad na tumayo sa pagitan nila para pigilan si Jiang Renji. Tigil, lahat kayo. Isa itong public establishment. Ang tatlong lalaki sa likod niya ay nakatayo doon habang ang mga bibig ay nakabukas. Walang sinuman sa kanila ang naglakas loob na gumawa ng ingay. Si Jiang Renji ay nagulat, natigilan at natulala. Ha, umakto pa ring makapal ang mukha at nagtatapon ng kabaliwan, sinabi niya. Nakatitig ka sa akin gamit ang mga passionate eyes na yan. Interesado ka ba sa akin? Dumungaw pa siya para hawakan ang kanyang wrist. Lalahok tayo sa Dragon Phoenix Banquet ng magkasama. Bakit hindi muna tayo magkalapit bago yun? Pero matatag na itinulak ni Jung Shaolin ang kanyang braso palayo, tinatanggihan siya sa mismong lugar. Patawad, nagdesisyon na akong makipagkumpetensya sa ibang tao. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pait na galit. Ano, bakit? Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng napakahigpit na siya'y nanginginig. Ginagamit mo ang status ng iyong pamilya para pilitin ako. Sinubukan niyang manatiling kalmado, ang kanyang boses ay malamig habang direktang inainsulto siya sa kanyang mukha. Masyado ka lang walang hiya, masyadong marumi. Pumadyating ang kanyang mga ngipin. Sino naman ang pinaplano mong makipagkumpetensya? Nagulat siya, yun ay hindi inaasahan. Nang oras na yon, kinuha ni Chile Ian ang pagkakataon para sumingit at agawin ang spotlight. Ako ang makikipagkumpetensya sa kanya. Gumanap siya ng perpekto, walang pakialam, nakasandal sa kanyang espada at nakatitig ng diretso sa lalaki habang nagdedeklara, makikipagkumpetensya sa akin. Ang buong silid ay tumahimik. Ang hangin ay naging mabigat. Si Jiang Renhua ay humakbang paitaas, ang babae nakataas, at nagtanong sa kanya, kilala mo ba kung sino siya? Casual siyang sumagot, hindi ko pa nababalitaan. Kung ganun, kilala mo ba kung sino ako? Hindi. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagbibigay sa babae ng isang leksyon sa logic. Ang mga tao ay karaniwang nagre-react sa isa sa dalawang paraan kapag nakakaharap ang mga estranghero, indifference o fear. Pero tila mayroon ka ng dalawa. Hindi mo ako kilala, indifferent ka sa akin, yet inaasahan mong matakot ako sa lalaking yan. Hindi mo ba nakikita ang contradiction? Nakinig siya sa kanyang mga kabaliwan na tila tubig sa likod ng poto at tinakpan ang kanyang bibig, tumatawa. Ah, ano to? Biglang sumingit si Jiang Renji. May silver tongue ka, di ba? Nangiti lang siya, sumasagot. Hindi ako picky eater, at ang mga taong hindi picky ay karaniwang may magandang taste at kakayahan sa pakikipag-usap. Ang kamay na mayroon si Jiang Renji sa talahanayan ay nakabaon sa kahoy, halos maputol ito. Pula ang mukha at walang masabi, hindi man lang siya makapang argumento pabalik. Ang mga mata ni Chili Chian ay nagningning habang tinutukso siya ng may layunin. Mag-ingat ka ngayon, huwag mong itapon ang pagkain. Nagsikap si Jiang Renji na hindi sumabog sa mismong lugar. Nagpanggap na inaayos ang kanyang mga damit, at dahil alam niyang mas mawawalan lang siya ng mukha sa pagpanitili, naglakad siya palabas. Maghintay ka lang at tingnan kung ano ang mangyayari sa Dragon Phoenix Banquet. Ang iba ay sumunod sa kanya palabas. Bago umalis sa silid, tumingin muli si Jiang Renhua sa kanya ng isa pang beses. Tila tuluyan siyang nalulunod sa kanyang dangerous, handsome aura. Well, palem na lang. Nang dalawa na lang sila ang natira, sa wakas ay naglabas si Jung Shaolin ng isang tense na hininga. Pagod na pagod siya, tumingin sa nasirang gilid ng talahanayan. Nakaramdam siya ng lamig, ang kanyang mukha ay namutla. Masama ito, sa personality ni Jiang Renji, berade ka sa panganib. Nakatayo lang siya doon na casual na nag-shrug.
Dahil nakarating na ito sa ganito, magkumpetensya na lang tayo ng magkasama. Papalitan natin ang plano, yun lang. Sa wakas ay humarap si Jung Shaolian sa kanya. Papalitan ang plano. Hindi ba't pinaplano mong lumahok sa tournament? Tumango siya. Oo, kaya kailangan nating palitan ito. Masyado siyang accommodating pero nagsimula na siyang makaramdam na may mali. Huwag mong sabihin sa akin na ang tournament na gusto mong salihan ay ang Heaven Dragon War. Tumango si Chilian. Siyempre, yun lang ang tanging karapat-dapat sa pagsisikap. Hindi siya naniwala at nagtanong ng may sarcasm at smirk. Masyado kang dominant. Bakit hindi ka gumawa ng aksyon kanina? Deadpan siyang sumagot. Hindi ako nag-aabalang makipaglaban sa mga bata. Nawalan siya ng sasabihin, napilitang ngumiti habang nagmumura sa ilalim ng kanyang hininga. Marunong ka talagang gumawa ng mga dahilan. Nagdagdag pa siya ng isang mind-blowing remark. Ang katotohanan ang martial arts world ay naging ganitong monstrosity, hindi ito dahil sa mga batang yun. Umiikot ang kanyang ulo, hindi na niya masabi kung ano ang totoo at ano ang peke. Ang paraan ng pagsasabi niya nito na may ganitong seryosong mukha, tila talagang ibig sabihin niya ito. Ang pamilyang Jiang ay lumabas sa kalye, galit at pait. Ang dalawa niyang lakis ay nagsimulang magingay. Si Miss Trent ay talagang gusto ang Jongyang Master na yan. Tingin ko ginawa niya yun para lang maging seloso ka. Hindi kailanman naging intensyon niyang maging Dragon Phoenix partner, tinanggihan ng Young Master Jiang para lang makipagkumpetensya sa tanggang yun. Pero ang isip ni Jiang Renji ay nakatuon lamang kay Chi Lu Chi Chin. Paano siya magiging ganitong tanga? Ang espada na yun ay napakabigat. Hindi madaling iangat ito nang walang kahirap-hirap. Hindi ko pa nakikita ang taong yun kailanman. Sino ba talaga siya? At ang arroganting batang yan, naglakas loob pa siyang tanggihan ako. Lalo siyang nagalit habang iniisip ito. Walang ibang paraan. Lihim siyang nangako. Gagawa ako ng paraan para pareho kayong magsisi ngayong araw. Bumalik sa Justice Sword Sect sa isang silid na may 3 tao. Si Jung Huyan ay lubos na nagulat. Si Jung Shaolian ay matatag na tinanggihan si Young Master Jiang. Si Young Master Jiang ay galit na kasalukuyang nagwawasak ng isang brothel. Ang matandang babae na nakaupo sa tapat niya ay natulala, hindi maproseso ang balita. Tinanggihan siya ni Jiang Shaolian. Ang reputation ni Young Master Jiang ay napakasama. Sobra akong nag-aalala, siya rin ang mistress ng Justice Sword Sect. Ang dalawang babae ay balisa, nagpapalit-palit. Sa personality ni Young Master Jiang, walang makapagsasabi kung ano ang gagawin niya. Si Jiang Shaolian ay bata pa. Hindi natin siya pwedeng hayaang magsakripisyo para sa pamilya. Hindi lang ipahahamak ni Young Master Jiang ang ating pamilya, ipahahamak din niya si Jiang Shaolian. Ang matandang lalaki na si Jung Yishu, ang head ng Justice Sword Sect, ay nakaupo ng tahimik, hindi makapagsalita ng kahit isang salita, tanging ang sarili lang niya ang masisisi. Dahil napakawalang silbi ko kaya pinabayaan ko ang aking asawa at mga anak na magdusa. Lihim siyang nagkalkala. Kung mamaster ko lang ang Justice Evil Sword Technique, ang ating sect ay magkakaroon ng lakas para lumaban pabalik. Ang nakakatandang kapatid ay nerbyosong nagsimulang tumayo. Kung totoo yan, napakaseryosong problema nito. Hahanapin ko muna si Jung Shaolian. Nang oras na yon, isang boses ang tumunog para pigilan siya. Hindi na kailangan yan. Pumasok si Jung Shaolian kasama si Chilin at sinabi ng diretso. Pinaubaya ko na. Lahat silang tatlo ay tumingin paitaas, nagulat. Jung Shaolian, ang iyong mga magulang ay nag-aalala sa iyo, pero ang pansin ng lahat ay nakuha ng lalaking nakatayo sa likod niya. Sino ito? Agad niya siyang ipinakilala. Ito ang taong lalahok sa Dragon Phoenix Banquet kasama ko sa pagkakataong ito. Kahit habang sinasabi niya ito, hindi siya makapaniwala sa kanyang sarili. Nakayuko ang kanyang ulo, mukhang mahiyain. Ang tatlong nakakarinig nito ay naramdaman ng kanilang mga buhok na tumatayo at sumigaw ng sabay-sabay. Ano? Ang protagonist ay humakbang lang ng ilang hakbang, ngumiti, nagdaop ng mga kamay, at malinaw na sinabi, "Nice to meet you." Ako si Chi Lian. Ang kanyang confidence ay talagang off the charts. Naglakad-lakad siya sa silid ng natural na humahangad sa lugar. Kumuha siya ng isang vase at nagtanong, "Oh, hindi ba't ito ay Fujian porcelain? Magkano ang halaga nito?" 10. Ang matandang lalaki, si Master Bo,
ay pinapanood siyang hawakan ito ng delikado gamit ang isang kamay, mukhang balisa. Nagkakahalaga ito ng 150 taels. Sa sandaling matapos siya, ang mga mata ng protagonist ay nagningning sa pagmamayabang. Sayang naman, kung naroon ako, nakuha ko sana ito sa 120. Si Master Bo Jung Yisho ay pinawisan ng malamig at napilitang tumawa. Haha, tama, Jung Shaolin, pinaplano mo bang sumali sa Long Phoenix Banquet kasama ang young master na ito? Nakatitig si Jung Huyan sa kanila pareho. Napakabatang kapatid, kahit na wala kang ideya, hindi ka dapat sumasali sa Long Phoenix Banquet kasama ang ganitong kakaibang tao. Ang protagonist ay talagang medyo sobra. Patuloy niyang iniihip ang vase sa kanyang mga kamay, naglalaro rito ng walang katapusan. Sa pag-iisip nito, ngumiti siya ng malawak at nagtanong, "Young Master Chi, mula sa anong sect ka?" Ibinaba niya ang vase ng diretso at sumagot, "Wala akong sect. Nagiging tapat lang ako. Ang aking mga magulang ay nagbebenta ng prutas malapit sa Jade Gate Pass." Kahit si Jung Shaolin ay hindi ito alam. Sumigaw siya sa tuktok ng kanyang mga baga, "Anong prutas? Ano yang espada at blade sa likod mo?" Ang matandang lalaki, na natulala, ay nagtanong para sa linaw. "Nag-aaral ka ba ng parehong blade at sword techniques sa parehong oras?" Sa loob-loob, hinusgahan siya ng matandang lalaki, iniisip na yan ay isang bagay na ginagawa lang ng mga third-rate thugs, kung nagpapakitang gilas lang siya. Well, pero, ang protagonist ay tumango ng casual. "Oo, pinag-aaralan ko ang pareho." Ang mukha ng matandang lalaki ay nagbago ng kulay na parang ilaw sa trapiko. Pero ang protagonist ay hindi ang tipong iniisip ng matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng maliwanag habang nagdedeklara, "Ako ay isang genius sa bawat aspeto, at naman ako rin ang mga superior bloodlines." Natigilan ang matandang lalaki. "Ang iyong martial arts, maging posible bang natutunan mo ang mga ito mula sa iyong mga magulang na nagbebenta ng prutas?" Hindi naintindihan ng protagonist ang kanilang intensyon, kinakamot ang kanyang ulo, mukhang napakasakit ng katapatan. "Ah, walang kumakain. Hindi ba kayo nagugutom lahat?" Agad na bamulong si Zheng Huyan sa kanyang nakababatang kapatid. "Bukas, kailangan mong humingi ng paumanhin kay Young Master Trong." Ang mukha ni Jiang Shaolin ay mas maputi pa sa papel ngayon. Buong gabi, naglakad-lakad siya sa bakuran, nawawala sa isip. Dahil nag-alala ako na may frame siya ni Jiang Renji, dinala ko muna siya sa bahay ng pansamantala, bamantong hininga siya, pakiramdam ay walang magawa. Anong dapat kong gawin ngayon? Bigla niyang nakita si Chili Ian na nakatayo mismo sa harap niya. Nagtanong siya ng may pag-aalala, "Hindi ka ba makatulog?" Ngumiti siya at sumagot, "Hindi lang ako sanay sa kama. Bukod pa rito, may mga kailangan akong gawin ngayong gabi." Hindi niya gaanong naintindihan. Anong mga bagay? Hindi siya masyadong nagsalita. Inilabas niya ang kanyang kamay na may tattoo, ikinuyong ito bilang isang kamao. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado na tila nag-aanunsyo ng magandang balita. "Ngayong araw, papatay ako ng ilang tao." Si Jung Shaolin ay natakot. Bakit siya maglalagay ng ganitong seryosong mukha para magkwento ng isang biro na may amoy ng killing intent? Ang kwento sa tindahan ng prutas. Sinungaling ba ang lahat ng yun? Nang ibabaw ang kuryosidad, hindi niya mapigil ang magtanong, "Anong uri ng mga tao ang iyong mga magulang? Maganda ba ang iyong ina? Anong uri ng lalaki ang iyong ama?" Ang dalawa ay nakatayo sa tabi ng lawa, nagtatapat sa dilim. "Ang aking ama ay gustong sumunod sa mga tuntunin. Magandang bagay yan. Ang problema ay inilalapat niya ang gawin na yun sa akin. Ang aking mga magulang ay laban sa aking pagpasok sa martial arts world, lalo na ang aking ama." Naintindihan niya ito. Ang kanyang mga magulang ay hindi mula sa martial arts world, kaya siguradong mag-aalala sila sa kanilang anak. Hindi inaasahan, patuloy lang siyang nagsasalita tungkol sa kung paano sila natatakot sa mga panganib ng mundo. Nakinig siya, nakabukas ang panga. "Naiintindihan ko yan." Bigla siyang nakaramdam ng kaunting kasalanan, lalo na nang maalala kung gaano kapait ang scumbag na si Jongren ngayong araw. Ang kanyang mga magulang ay sobrang nag-alala. Yet, ang mga bagay ay naging ganito. Habang nagsispiral siya, humarap siya sa kanya at nagsabi ng isang bagay na tuluyang walang kaugnayan. "Pero ang hapunan ay puro vegetarian. Natunaw ko na ang lahat ng yun.
Ngumiti siya, itinagilad ang kanyang ulo. Tingin mo ba magkakaroon ng karne bukas? Nawalan siya ng sasabihin. Ano? Sa wakas, kumuha siya ng hininga para mahanap ang motibasyon na sipin siya palabas. Tigil sa pagpapakawala ng kabaliwan. Pagkatapos mong kumain bukas, umalis ka na lang. Pero hindi siya sumagot. Lumingon siya at nakita siyang nakatitig ng matindi sa kanya. Ano yun? Bakit ka nakatingin sa akin? Si Chili ay medyo matalas. Tumama siya sa pako sa ulo. Nag-aalala ka ba sa akin? Siya, na napahiya, ay namula. Anong kabaliwan ang sinasabi mo? Nag-aalala lang ako sa mga taong makakasalubong mo mamaya. Tapos na. Nagalit siya at tumalikod, hindi pinapansin siya habang nakatayo doon na tinutokso siya. Sa katunayan, nag-e-enjoy siya ng husto. Lumipat ang eksena sa isang tore sa ilalim ng maliwanag na buwan. Ang pulang energy ay bumubuhos mula sa loob. Isang grupo ng mga tao ang nakaupo sa tabi ng apoy sa labas ng tore na nag-uusap. Ang isang matandang lalaki ay nagpahinga ng kanyang baba sa kanyang espada, iniisip na ang batang yun ay humawak ng blade at ng inig. Sinasabing gusto niyang ipaghaganti ang kanyang ama, sinabi niya. Siyempre, hindi ko lang pwedeng panoorin. Wala akong choice kundi ipadala siya para makita ang kanyang ama. Ang apat sa kanila ay humagalpak sa tawa na tila ito ay isang harvest festival. Ang isa sa kanila ay lumingon at nagsabi, iniligtas mo ang isang bata mula sa pagiging ulila, di ba? Pero bago pa man siya tumingin paitaas, nakita niya si Chile Chen na nakatayo mismo doon. Nagulat sila, sino ito? Sino ka? Bakit ka nakatayo rito? Alam mo ba kung anong lugar ito? Nagtatanong sila, at sumagot siya ng naaayon. Ito ang lugar na kilala bilang Market of Wanderers. Inilabas ng mga lalaki ang kanilang mga dibdib. Alam mo kung nasaan ito at pumunta ka pa rin. Ang mundo ay talagang nagbago na. Kahit ang isang maliit na bata ay naglalakas loob na pumunta sa black market. Bago pa man siya makatapos, ang patient na ininterrupt ng protagonist. Kung tatawagan mo ulit akong bata, sabi niya na may kalmadong mukha. Pero ang mga mata ay matalas pa sa blade, papatayin kita. Ang mga lalaki ay namula sa galit. Ang isa ay bumunot ng kanyang espada. Alang-alang sa pagiging maliit mong bata, patatawarin ko sana ang buhay mo. Bigla siyang sumaksak patungo sa harap, sumisigaw, napakabastos. Hindi man lang natatakot sa kanya si Chai Lucian, umiiwas sa kanya sa isang galaw. Ang kanyang kamay ay hindi rin nanatiling tahimik. Inilipat niya ito. Isang liwanag na mas matalas pa sa blade, na humihiwa ng malalim sa tiyan ng lalaki. Ang tatlong iba pa ay nakaupo doon, hindi man lang makariyak. Nakikita lang nila ang eksena sa likod nila. Ang dalawa ay nakatayo pa rin na parang mga estatwa. Tumawa sila ng nanguuyam. Ang tandang yan ay nabubugbog ng isang bata. Haha, sumuko ka na. Umuwi ka na at magbenta ng mga paninda kasama ang iyong ina. Pero hindi pa man sila natatapos tumawa nang ang kanilang kasamahan ay bumagsak sa lupa, patay o buhay, hindi alam. Ang tatlo ay huminto sa pagtawa sa isang instant. Ang kanilang mga mukha ay mukhang patay na parang gansa. Ang protagonist ay nakatayo ng kalmado, handang harapin silang lahat. Ang sandaling ito ay napakahalaga sa akin. Ngayon ang unang hakbang na ginagawa ko patungo sa hinaharap. Kaya, nagdesisyon na ako. Hindi na kaya ng tatlo. Tumayo sila at bumunot ng kanilang mga espada, na intending na patumbahin siya gamit ang dami. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Pero hindi niya alam kung ano ang takot. Nagmamadali sa kanila gamit ang kanyang blade. Mga taong hindi ko karaniwang papatayin. Tinapos niya ang pangungusap gamit ang isang solong strike. Dugo ang tumalsik sa lupa. Lahat ng tatlo ay nataman. Walang nakatakas. Sumigaw sila sa matinding sakit. Nagdeklara si Chile iyan, pero ngayong araw, papatayin ko silang lahat. Pagkatapos harapin ang maliliit na tao sa labas, pumasok siya sa loob. Mas maraming tao rito. Ang dugo ay umaagos na parang ilog sa pinto. Ang buong silid ay napuno ng mga bangkay. Nakarating sa huling silid, itinulak niya ang pinto para bumukas, ang pinakamasayang silid sa tore. Isang matabang lalaki ang nakaupo sa likod. Napapalibutan ng mga magagandang babae na nagsisilbi sa kanya. Ang iba ay nagpapaypay sa kanya, ang iba ay nagbubuhos ng tsaa. Nang makita siyang pumasok, ang lalaki ay hindi man lang nag-abalang gumalaw. Isang kakaibang amoy ang pumapasok sa silid.
Ang protagonist ay may mood pa rin para manukso. Napakagandang atmosphere. Ang matabang lalaki ay kalmadong uminom ng kanyang tsaa, saka ibinagsak ang kanyang tasa sa talahanayan na may kasamang bang. Ang kanyang mga mata ay naging pulang apoy, ang killing intent ay bumubuhos mula sa kanyang katawan. Isa ka bang customer? Sino ang sinusubukan mong bilhin na gumagawa ka ng ganitong ingay? Ang pangit na matabang baboy na ito ay si Don Tuang, ang master ng black market. Pero mula simula hanggang wakas, ang mga mata ng protagonist ay nakatuon lamang sa kanya. Sa silid na ito, ikaw ang pinakamahal na bagay. Hindi naintindihan ng lalaki. Iniisip na ang protagonist ay interesado kay Looney, tumatawa ng gusto na hindi man lang may pusara ang kanyang bibig. Haha, isip niya, isang bata na may basang ilong pa, sinusubukang bilhin ako. Itinagilid niya ang kanyang baba paitaas, ang mga mata ay puno ng pag-alipusta. Isang batang tulad mo, paano ka magkakaroon ng ganun karaming pera? Walang pakialam ang protagonist, magbigay ka lang ng presyo. Magkano? Bigla siyang naglabas ng isang numero, 500,000 taels. Yun lang ba? Inihagis ni Sheila Chan ang isang stack ng mga papel sa kanyang mukha, 500,000 taels. Tapos na ba ang deal? Nanlaki ang mga mata ng matabang lalaki. Hindi niya kailanman naisip ito. Akala niya isa lang siyang maingay na bata. Hindi inasahan na magkakaroon siya ng ganun karaming pera. Inisip niyang may pera pang natira sa bag. Nagsimulang magningas ang kanyang greed. Paano kung patayin kita at kukunin ko ang lahat ng pera? Nagliwanag ang mga mata ng protagonist, nakatitig ng diretso sa kanya na may kasamang babala. Lalo lang akong madidismaya niyan. Agad na ikinaway ng matabang lalaki ang kanyang mukhang kuko na kamay. Naintindihan ng mga babae sa paligid niya ang signal, tumanggaw sila at humakbang paitaas, pinaliligiran ang protagonist. Ang mga babae ay gumagalaw ng malapit sa kanya, hinahawakan siya sa bawat anggulo. Madismaya ka lang, isip niya. Sa silid na puno ng sensuality, ang mga matang pula tulad ng sa demonyo ay nakatitig sa kanya, habang ang kanilang mga katawan ay gumagalaw ng may grace. Ang lugar na ito ay naging isang spider's den. Si Chai Lucian ay nakatayo ng perfectly still, cold ang kanyang mukha, at hindi man lang tumitingin sa mga babae. Ano to? Ang matabang lalaki na nakaupo sa itaas ay hindi mapigil ang mag-sneer sa sarili. Sa sandaling pumasok ka sa silid na ito, nahulog ka na sa trap. Ang aking top-tier technique ay nagpaparalisa sa reason ng kahit sinong lalaki. Lihim na bumunot ang isa sa mga babae ng isang matalas na needle mula sa kanyang buhok. Nakatayo siya sa likod niya, naghahanda para sa isang sneak attack. Ang blissful illusion dance. Seryoso ba? Nakatayo tulad ng isang statue, bigla siyang gumalaw, nahuli ang kamay sa isang instant, inagaw ang needle mula sa kanya at ngumiti. Maganda ang iyong dance, pero hindi sapat para patayin kita. Tapos na. Itinuro niya ang needle diretso sa matabang lalaki, pinalipad ito na parang arrow, na humihiwa sa hangin at dumaplis sa kalbong ulo ng matabang lalaki. Sa bawat needle strike na tumatagos sa mga stone pillars, ang mga babae ay nanginginig sa takot. Tila nontog sila mula sa isang trance, nakatitig sa kanilang mga kamay ng may bewilderment. Ano? Anong nangyari? Ang evil spell ay nasira. Ang matabang lalaki ay hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Wala siyang ideya kung paano nagawa ng lalaking ito na ilantad ang mga ilaw na ito bilang mga kasangkapan para sa soul manipulation. Ang soul manipulation ay isang dark art na ginagamit upang kontrolin ang human mind. Itinuro niya ng diretso ang matabang lalaki at tinanong ang mga babae, mayroon ba sa inyong talagang gusto siya? Tumingin ang mga babae sa kanya na parang nakakita ng multo, mabilis na umiling. Siyempre hindi. Dahil hindi niyo siya gusto, papalayain ko kayo ngayon. Dean, pinilit lang kayo sa bagay na ito, di ba? Umalis na kayo sa lugar na ito. Huwag ninyong alalahanin ang mangyayari kasunod. Ang babae ay nag-aalinlangan, tumitingin sa matabang lalaki. Talaga bang pinakakawalan mo kami? Pero naintindihan agad ni Chilean. Natatakot sila dahil nakatayo siya mismo doon. Pero sandali, sigurado ba siya? Kung may lakas sila ng loob na umalis ngayon, tiyak na makakahanap sila ng mas magandang buhay. Yun ay isang offer na hindi nila matatanggihan. At ang mga babae ay biglang naunawaan ang lahat. Just as papatalikod na sila,
Ang matabang lalaki ay naglabas ng isang malakas na tawa. Nagningning ang kanyang mga mata. Hindi masama ang iyong speech. Sige, papakawalan ko sila. Pero naglabas siya ng isang warning, nagbabantang lalagutin ang kanilang mga paa at kamay ng isa-isa. Ang mga babae ay namutla, hindi naglalakas loob na gumalaw kahit isang pulgada. Pero ang ating hero ay hindi natakot. Tititig siya pabalik, ang kanyang killing intent ay nag-aalab bilang pagtanggi. Ganun ba? Kung ganun, tatadterin kita para maging meat-faced. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at ang matabang lalaki ay nahulog mismo sa trap. Ang espasyo sa paligid niya ay marahas na nagbago at biglang ang dugo ay nagsimulang tumaas sa paligid niya, umaabot hanggang sa kanyang baywang. Ano ang kabal-iwang ito? Ano ang killing intent na ito? Bigla na lamang, ang mga babae ay nakahanap ng lakas ng loob, yumuyuko. Salamat, young hero. Susundin namin ang iyong mga salita at aalis ng buong puso. Binigyan mo pa kami ng napakaraming pera. Hindi namin kailanman makakalimutan ang iyong kabutihan. Tumango siya. Para magsimula ng bagong buhay, kailangan mo ng pera. Magpakabuti kayo. Ang matabang lalaki ay nakatayo doon na nanginginig na parang dahon, hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki na parang lalabas na. Hindi siya makapaniwala. Naparalisa siya ng killing intent ng lalaking ito. Napilitang manood ng walang magawa habang tumatakas sila. Ano ang kabal-iwang ito? Ito ay higit pa sa nakakairita. Inipon ng lalaki ang kanyang lakas, ang kanyang mga kamay ay lumalawak hanggang sa ang lahat ng kanyang mga singsing ay mabasag. Mataba na siya na parang baboy. Pero ngayon ang kanyang katawan ay lumaki upang maging isang giant, 100 beses na mas malaki kaysa sa ating hero. Pero wala yun, si Chili ay hindi man lang kumurap. Ngumiti siya ng may pait at nagdeklara, papatayin kita sa bagbog. Lumaki ka pa kung gusto mo. Pagkatapos niyang magsalita, ang giant ay sumuntok, pero wala itong kaibahan sa kagat ng lamok. Iniiwasan niya lang ito. Ang giant ay nairita, ang kanyang mukha ay namumutla, at nagtapon ng isa pang suntok. Sa pagkakataong ito, ang ating hero ay sumandal lamang pabalik. Kahit ilang beses na umatake ang giant, hindi siya makatama, na nag-iiwan sa kanya na nagngangalit ang mga ngipin sa galit. Ikaw na maliit na daga. Binasag ng giant ang sahig. Magpatuloy ka sa pagtakbo, dudurogan kita hanggang maging pole. Ang ating hero ay hindi natakot kailanman. Hindi niya siya pinansin, sumisigaw habang tumatalon. Nasusuklam ako sa mga taong tulad mo. Sa sandaling sinabi niya yun, sinipa niya ang giant diretso sa mukha. Ang matabang lalaki ay lumipad diretso sa pinto, ang buong silid ay nadurog sa mga piraso. Ang dugo ay tumatalsik mula sa kanyang bibig habang nahihirapang huminga. Pero ang kanyang katawan ay napakalaki kaya ang sipa ay hindi pumatay sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglusob paitaas. Ikaw na bastard, bumulong ang ating hero, dumampot ng isang ligaw na bato at naghahandang ibato ito. Ikaw na nakakasuklam na scum. Bakit mo dinala ang mga babaeng ito rito? Sa pamamagitan niyan, ang maliit na bato ay lumipad, dala ang kanyang napakalaking lakas. Isang solong putok na sapat. Na malakas para pasabugan ang isa sa mga braso ng giant. Panoorin lang ng matabang lalaki habang ang kanyang braso ay napupunit, nagdurugo ng husto bago bumagsak sa lupa sa matinding sakit at pagod. Ang matabang lalaki ay kailangang umamin na ngayon. Ang lalaking ito ay isang tunay na master. Pero hindi pa rin siya susuko. Gamit ang bawat natitirang lakas, ang kanyang katawan ay sumabog sa spiritual energy. Inakala mo bang nagtatapos ito rito? Pupunitin kita sa libu-libong piraso. Si Chilean ay nasusuka na rito at nagpas siyang tapusin na siya. Isang ball of energy ang umiikot sa kanyang palad at tinamaan niya ang giant diretso sa tiyan sa pamamagitan ng isang napakalakas na patama. Sa pagkakataong ito, ang matabang lalaki ay tumalsik diretso palabas ng gusali, na yumuyurak sa mga makakapal na pader. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit at bumagsak siya sa lupa, walang malay. Kahit mamatay siya ngayon, wala siyang pakialam. Binili ko ang iyong buhay, kaya isasama kita. Ang matabang lalaki ay nauuto, bahagyang makapagtanong. Para saan mo ako planong gamitin? Tinitigan siya ni Chilean ng malamig. Nagkakamali ka. Itinuro niya ang kubo na nakatayo sa sulok. Hindi mo kasalanan. Kasalanan niya. Pero ang matabang lalaki ay hindi naniwala sa kanya.
Ang walang silbing lalaking yan. Anong magagawa niya? Sa iyong lakas, pwede mo siyang kunin ng tahimik. Bakit? Bakit mo ako pinatay? Natawa siya. Mas masahol ka pa talaga sa akin. Ang ating hero ay tumawa ng pawang walang pakialam. Marahil, pero ang mga tunay na mabubuting tao ay hindi maloloko sa akin. Ang giant ay nakatitig, ayaw maniwala. Sa mundong ito ng Jianghu, mayroon bang ganitong mga tao? Sa pamamagitan niyan, namatay siya, ang kanyang mga mata ay sa wakas ay napapikit. Si Chili ay nakatayo ng mataas, ang kanyang poster ay tuwid. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ang kuba. Nahanap na rin kita sa wakas, Master Hua. Ang kuba ay nanginig, pero tumangging magsalita. Ang ating hero ay lumingon na may kasamang ngiti. O dapat ba kitang tawaging Huawutia, para sa wakas ay sumagot ka? Ano pa ang masasabi ng kuba ngayon? Ang kanyang mga mata ay kasing talas ng mga kuryente, walang init. Ang pangalang ito ay nagdala ng mga alaala. Siya ay tunay na si Huawuti, ang dating master ng Ghost Iron Villa. Nang makilala niya ito, wala nang puwang para sa pag-aalinlangan.